Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay muli na sa ating pong prayer and devotion. At ngayon po tayo nasa 12 yugto na may tema na pagpaging handa sa pagbabalik ng hari at sa pag-uwi ng mga hinirang. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa oras po ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyong dakilang trono, Panginoon. Una po sa lahat, O Diyos, ay inihingi po namin ang tawad ang lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala, O Diyos. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, O Diyos, O God. Lord, salamat po sa oras na ito, Panginoon, na muli, O Diyos, kami po ay makapakinig ng iyong salita, Ama. Dalangin ko po, Lord, ang inyo pong pangunguna, Ama. Lord, kinikilala ko po, O Diyos, na ako po ay walang kakayahan, Ama. Ngunit, Ama, nanampalataya po ako, Diyos, sa iyong kapangyarihan, Ama. Ay siya pong gagabay, Ama. Ay siya pong mangunguna, Panginoon, Lord, sa akin pong mga ibabahagi ng mga salita mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay ang mensahe ko ngayon ay patungkol sa mensahe sa pagpapadalisay ng puso bago bumalik ang hari. Ang aking pamagat na aking pong i-share ay mga palatandaan ng kaligtasan. Kung mahalagang tiyak mo kung sino ka, lalong mahalagang tiyak mo kung ligtas ka na, anumang bagay na tiyak mo na nasa iyo ay pangangalagaan at pahalagaan mo itong mabuti. Kung tiyak mo na ikaw ay ligtas na, pangalagaan mo yan tulad na iyong pangangalaga sa iyong katawan. Kung paano mo pinangalagaan na iyong katawan na hindi ka magkasakit, no? Yung pag-iwas mo sa mga pagkain na alam mo na hindi makabubuti sa iyo, ganoon din ang dapat natin gawin. Yung pangalagaan natin yung kaligtasang tinanggap na natin. Huwag na natin balikan pa yung dating buhay natin na hindi pa natin nakikilala ng Panginoon. Huwag ka na lumiko pa sa kaliwa o sa kanan, kundi ang tahakin mo ay ang diretsong daan patungo sa ating Panginoon. Sa Filipos chapter 2, verse 12, ay nagtagubilin si Pablo sa mga tumanggap na. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang iyong kaligtasan na lubusang may paggalang at pag-ibig sa Diyos. Maari sa ating mga tagapakinig na ngayon ay may tanong kung paano siya maliligtas. Kapatid, ang sabi sa Gawa 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Tanging ang ating pananampalataya kay Jesus ang makapagliligtas sa atin, hindi ang ating mabubuting gawa. Amen. Ang mabubuting gawa ay kapahayagan lamang ng ating kaligtasan at hindi siyang pinagmumulan ng kaligtasan. Ibig sabihin, ito ay outcome lamang, resulta lamang ng ating kaligtasan, yung mabubuting gawa. Ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay may mga palatandaan. O hindi ito maitatago. Ito'y nakikita katulad ng isang ilaw na hayag at nakikita. Sabi nga ni Jesus sa Mateo chapter 5, verse 14 to 16, kayo ay ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na katayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ano-ano mga palatandaan ng isang tunay na mananampalataya o yung tunay na Kristiyano, yung tunay na nakakilala kay Kristo? Una, ang isang mananampalataya ay nananatili sa kanyang pananampalataya kay Jesus, anuman ang kanyang kalagayan. Sabi sa unang 1, chapter 2, verse 24 and 25, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa
Kung gawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama, at iyan ang pinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Kung mananatili sa atin yung salitang narinig natin, mananatili ng at anak at ang buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya natin kay Jesus ay hindi nagbibigay sa atin ng worry-free life, o hindi ibig sabihin na kung nakakilala na kay Kristo ay nakahiga ka na sa bed of roses. Tiyak na darating ang mga pagsubok. Bakit? Dahil ang pagsubok ay ginagamit ng Panginoon upang tumatag ang ating pananampalataya. Ang sabi sa unang Korinto chapter 10:13. Ito ang sabi sa unang Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So kapatid, huwag kang mag-alala kung ikaw man ay dumaan sa mga pagsubok, dahil tayo ay bibigyan niya ng lakas, no, upang mapagtagumpayan natin ito. Kaya sa Marcos 13:30, sabi, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ikalawa, sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Ayon sa unang 1, chapter 2, verse 3, nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang pagtanggap kay Jesus ay nangangahulugan ng pagbabago ng katapatan, no? Si Jesus na ang ating Panginoon, siya ng ating sinusunod at nagpapasakop tayo sa kanyang kaharian, no? Ang mukha ko po, no, ako po hindi pa manampalataya sa Panginoon, ang aking devotion, yung katapatan, yung pag-Wednesday, talagang dinadayo ko, doon ako nagsisimba. Doon nakatutuon yung aking katapatan. Iba naman dito ba, pag Friday, no? Kahit talaga nandun yung kanilang devotion, na pagpesta, kahit na siksikan, andun yung devotion na sila ay makahipo, no? Ganon. Tayo ay nakakilala na sa Panginoon, no? Nagbabago na tayo ng katapatan. Si Jesus na ang ating Panginoon, siya na ating sinusunod at nagpapasakop na tayo sa kanyang kaharian, at sa gayon, tayo ay we become citizens of God's kingdom. Tayo ngayon ay mamamayan ng langit. Hindi lang tayo mamayan ng Republika ng Pilipinas, kundi mamamayan na tayo ng langit. At hindi na natin ikakatwiran na tayo mahina sapagkat tayo tao lamang. Ang sinasabi natin, tayo malakas sapagkat tayo'y anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Jesus. So tayo ay higit pa sa mandirigma. Kung tayo man ay makakasala, hindi natin iyon kinagagalak, no? Kundi yun ay agad-agad nating pinagsisisihan, ikinalulungkot at inihingi ng tawad. Ikatlo, ang tunay na mananampalataya ay namumuhay na may kabanalan. Ang taong tumanggap kay Jesus ay nagsisikap na maging banal, no? Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay tumanggap na kay Jesus ay ikaw ay banal, na hindi po. Ang pagpapakabanal ay walang iba kundi ang proseso ng pagpasakop sa paghahari ng Diyos at pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Ito po ay isang proseso, no? Para tayo sa paghahari ng Diyos at pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Kung dati wala tayong inatuba kundi kasiyahan ng ating sarili, dati ganun, no? Ngayon ang gusto mo lang bigyan ng kasiyahan ay ang Diyos, no? Dati kung ano yung makakasiya sa iyo, yun ang gusto mong gawin. Ngayon hindi. Ang gusto mo na, no, ang desire ng puso mo, kung ano man ang gagawin mo, kung ito ay para sa kasiyahan ng Diyos. At ang basihan na ngayon ng iyong mga desisyon, kung ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka basta gagawa, no? Kung meron kang plano, kung meron kang desisyon, no, agad-agad, yung bang ang desire ng puso mo, no, nakipag-unayan sa Diyos, kung kalooban ng Diyos ang gusto mong gawin. Amen. Sabi ni Pablo sa Filipos chapter
3:12, hindi sa nakatampo na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Ang taong ligtas na ay nagsisikap na makaabot sa pamantayan ni Jesus, no? Hindi na sa pamantayan ng sanlibutan. No? Nandun na yung ating pagsisikap, no? yung pamantayan na ni Jesus, no? Hindi na pamantayan ng sanlibutan. Ika-4, ang tunay na mananampalataya ay pinaghaharian ng pag-ibig sa kapwa. Sabi sa unang 1:3-14, nalalaman natin na lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ibig sabihin nito na tayo ay hindi pa mananampalataya, tayo ay patay spiritually, no? At nang tayo makakilala sa Panginoon, no, tinanggap na natin yung kanyang kaligtasan, tayo ay lumipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kung si Jesus ay tunay na tinanggap na natin sa ating puso, itinatapon na natin ang pagkamakasarili, no? Hindi pa tayo nakakala sa Panginoon. Yung bang sarili mo lang ang iniisip mo. Ngayon, no, tinatapon na natin ang pagkamakasarili, pinahalaga na natin ang iba tulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili. Mula sa pagiging self-centered, tayo'y nagiging other-centered. Ikalima, ang taong tunay naman ang palataya ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. Sabi sa Roma chapter 8 verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ano yung ginawa ng Diyos? Sa verse 3, anong ginawa ng Diyos? Basahin ko ng verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Yung ginawa ng Diyos, no, na ihandog ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Kung tayo pinaghaharian ng banal na espiritu, nagiging least priority natin ang mga bagay na material. Noong tayo hindi pa sa Panginoon, bang materialistic tayo, parang pag meron tayo nakita na bago, no, sa kapwa natin, gusto nating bilhin, no? Pero ngayon, ay hindi na. Ang panguy nating prioridad ngayon ay ang mga bagay na espiritual. So, hindi na tayo naliligayahan doon sa material, no? Kundi ang nasa isip natin ay yung bagay na espiritual. Ang iniipunan natin ay ang mga bagay na espiritual, ang mga bagay na panlangit. Sinusunod na natin ang utos ni Jesus sa Mateo chapter 6 verse 19-21. Ang sabi dito, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ngayon tayo ay tumatanong na sa malayo, hindi lamang sa malapit. Kumbaga, ang buhay natin ngayon, hindi lang ito yung buhay natin dito sa mundo ang pinaghahandaan natin, kundi ang tinatanong natin ay yung ating buhay doon sa langit, no? Iba yun ngayon ang ating pinagkakaabalahan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa biyaya na iyong pagliligtas. Tulungan mo po kami, Panginoon, na laging angkinin, Lord God, ang mga palatandaan ito, Panginoon, ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa iyong banal na kalooban.
Tulungan mo po kami, Panginoon, na gawin po namin ito na may katapatan sa aming mga puso at kapunyagi, Ama, upang maging karapat-dapat po kami sa biyaya ng iyong pagliligtas. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. At gusto ko lang pong basahin po natin ang Pilipos chapter 1 verse 9. Gawin po natin ito isang personal na panalangin. Ito pong panalangin ni Pablo sa mga taga-Pilipos chapter 1 verse 9. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang aking pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ko ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw na pagbabalik ni Kristo, masumpungan akong malinis, walang kapintasan at puspos na magandang katangiang kaloob sa akin ni Kristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. No? Nawa ito ang maging panalangin natin, no? Yung datnan tayo ng Panginoon, mayroong dalisay na puso, no? Na kahit sa pagbabalik ng ating Kristong Hari, yung walang kapintasan, no? Na tunay nga na mapabuhay natin ang kabanalan, no? Yung kabanalan ng Panginoon, maisabuhay natin ang mga turo, no, ng ating Panginoon. At nanya tayong malinis, no, walang kulubot, no? At sa kanyang pagbabalik, makasama tayo doon sa kanyang kaharian. Tayo po ay manalangin. Praise God. Purihin ka po, Panginoon. Dakilang Diyos at aming Ama, sa oras mong ito, Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, Lord God, ang bawat pamilya, Panginoon, O God, Lord, sa aming iglesia, at maging, Lord, sa buong bansa, Panginoon. Ama, dalangin po namin, O Diyos, Lord, kayo po ang maging sentro, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, Lord God. Ang pag-ibig mo po, ang pagharian mo po sa buong pamilya, Panginoon, Lord God. Pag-ibig sa between po sa mag-asawa, sa mga magulang, sa kanilang mga anak, at sa mga extended family, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, nawa, O Diyos, ikaw ang patuloy na makilala, Ama, mahayag, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, O God. Lord, pagtatagin mo po ang pamilyang Pilipino, Panginoon, O God. Lord, upang maging matatag po, Panginoon, ang aming bansa. Lord God, maging mapayapa po ang aming bansa, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo po, Panginoon, Lord God. Pagharian niyo po ang bansang ito, Lord God. Pagharian niyo po ang bawat Pilipino, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Ama, dalangin po namin, Lord God, Lord, ang nalalapit na eleksyon po, Panginoon, sa aming bansa, O Diyos. Lord, nawa, Panginoon, magkaroon po ng mapayapa, Lord, malinis na eleksyon, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. At Lord, gabayan niyo po ang bawat botanteng Pilipino, Panginoon, O God, Lord, nang maiboto po lamang, Ama, yung pong mga karapat dapat, Panginoon, O God, yung tunay na may pagkakilala sa iyo, Panginoon, may banal na takot sa inyo, Panginoon, may pagmamahal sa aming bansa, Panginoon, may kakayahan, Panginoon, na mamuno, Panginoon, O God. Lord, tulungan niyo po ang bansang ito, Panginoon. Ibalik niyo po, Panginoon, Lord God, ang kapayapaan, ang kaunlaran, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Lord, dalangin po natin, O Diyos, maging Lord sa pagbubukas po ng pag-iba po ng level, O God, sa aming bansa, O Diyos, na kung saan po, Panginoon, Lord God, ay medyo maluwag na po ang mga pagbubukas ng mga businesses, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, Panginoon, ang aming pong mga ngalakal, Ama. Lord, pagpalain niyo po ang mga negosyo, Panginoon, sa aming bansa, O Diyos. O God, nawa po, Panginoon, manumbalik po ang sigla, Panginoon, ng mga negosyo, Ama. Pang Lord, magkaroon po ng mga trabaho po ang aming mga kababayan, Panginoon, na nawalan po ng trabaho nitong pandemyang ito, Panginoon, Lord. Yes. Ama, tulungan niyo nga po, Panginoon, Lord God, magkaroon po, Lord, ng tuloy-tuloy na pag-alis po ng
ng virus, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Lord, tulungan niyo po at pagpalain niyo po na walawagan. Maging maluwag na po ang lahat, Ama, Panginoon, O God. In the name of Jesus, Panginoon, O God. Ikaw ang patuloy na makilala sa bansang ito, Panginoon, O God. Ama, dinadalangin po namin din ang aming pong iglesia, Panginoon, O God. Ang lahat ng iglesia, Panginoon, na kung saan kayo po ang pinakasentro, Panginoon, ng pananambahan, O Diyos. Lord, pagpalain niyo po ang mga iglesia sa Pilipinas, Panginoon. Lalo na po ang aming iglesia, ang Church of the Living Faith, Panginoon. Ama, dinadalangin po namin sa inyo, Panginoon. Lord, ang aming po mga kapastoran, O God. Lord, salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, magmula po sa aming senior pastor, O God, sa lahat po ng mga kapastoran, Panginoon, maging sa mga daughter churches ng Church of the Living Faith, Panginoon, O God. Lord, a double portion of your anointing, Ama, ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa kanila, Panginoon, at patuloy na kagalakan, O Diyos, sa paglilingkod po, Panginoon, O God. Ama, pagpalayo rin po ang kanila po mga pamilya, Panginoon, at dalangin ko rin po, Ama, pagkaloob rin po sila rin po ng kalusugan ng kanilang mga katawan, Panginoon, O God. Maging ang mga leaders po ng aming iglesia, Panginoon, O God. Lord, salamat din po sa kanilang mga buhay, Panginoon, na sila po at katuwang ng aming mga kapastoran, Ama, upang mapamalaan ang iglesia, Panginoon, magkaroon ng maayos na gawain, maayos na iglesia, Panginoon, O God. Lord God, maging ang mga kapatiran sa iglesia, Panginoon, ang mga kababaihan, kalalakihan, kabataan, Panginoon, maging ang mga bata, Panginoon, Lord God. Ama, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon, Lord God. Lord, in the name of Jesus, Panginoon, nawa po, Panginoon, manumbalik na, Panginoon, na kami po ay sama-samang sasamba sa iyo, magpupuri sa iyo, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, O God. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, O God. Pagpalain niyo po ang mga gawain sa iglesia, Panginoon, maging ang mga online na ito, Panginoon, Lord God. Pangunahan niyo po, Panginoon, O God, at pagpalain niyo po, Lord God, ang lahat po na nakakapakinig, Panginoon, sa araw-araw na prayer devotion po sa iglesia ito, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat po sa inyo, Panginoon, O God. Ama, dinadalangin din po namin, O Diyos, ang mga may karamdaman, Panginoon, O God. Lord, yung pong apo po ni Pastor Ed, Panginoon, Lord God. Panginoon, dalangin po namin, Ama, ang iyong pong mga pangyariang kamay, O Lord God, ang humipo po sa kagsapatang ito, Panginoon. Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoon, Lord God, magkaroon ng ganap na kagalingan, Ama, ang bata, Panginoon, Lord God. Lord, ipuin mo po siya, Panginoon, in Jesus' name, O God. At maging, Lord God, ang iba po, Panginoon, na may karamdaman, O Diyos, Panginoon, dalangin po namin, Ama, ang patuloy, Lord, na patuloy niyo po sa kanilang mga buhay, Ama. At maging si Brother Ambo, Panginoon, Lord, dalangin po namin, Panginoon, Lord God, ang kahabagan niyo po sa kanya, Panginoon. Nawa po, habang siya hindi nagpapanginoon, dalangin po, Lord God, magkaroon po, Panginoon, Lord, ng panunumbalik ng kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, habagan niyo po ang aming kapatid na ito, O God. Nawa po, Panginoon, ikaw po ang maghari, Panginoon, O God. Ikaw, O Diyos, Panginoon, ang kalooban mo po, ang maghari po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po, maging ang pamilya po, ng pamilya niya, Panginoon, Ama. Lord, salamat po, Panginoon, Lord God. In the name of Jesus, Panginoon, Lord God, maging may iba pang may mga karamdaman, Ama. Lord, kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoon, mani sa mga nasa hospital, O Diyos, Panginoon, Lord God, no nakakaranas ng mga karamdaman, Ama, kayo po, Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Lord God. Lord, abutin niyo po na yung mapaghimalang kamay, Lord God, ang mga may karamdaman, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, Ama, ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaya pong iniiwan ang isa pong talata sa
Thessalonica. Sa Thessalonica chapter 5:23, naway dudusan kayong pabanalin ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo ay siya, Panginoong Kristo na ating Hari. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Salamat po sa Panginoon. Magnagadto mga kapatid. Amen.